Ang Pride and Prejudice ay isa sa mga pinakatanyag at pinakaminamahal na akdang pampanitikan sa Ingles na wika. Unang nailathala noong 1813, ang nobela ay isinulat ni Jane Austen, isang manunulat na kilala sa kaniyang matalim na obserbasyon sa lipunang Ingles noong ika-19 na siglo. Sa kabila ng pagiging higit 2 siglo na mula nang ito'y unang mailimbag, nananatili itong mahalaga at kaugnay sa kasalukuyan dahil sa masalimuot nitong pagtalakay sa mga temang tulad ng pag-ibig, katayuan sa lipunan, kababaihan at personal na pag-unlad. Ang sentrong kwento ng nobela ay umiikot sa pamilya Bennet, lalo na sa ikalawang anak na si Elizabeth Bennet, isang matalino, mapagmasid at independenteng babae. Nang dumating ang mayamang binatang si Mr. Bingley sa Netherfield, naging interesado siya kay Jane Bennet, ang panganay na kapatid ni Elizabeth. Kasama ni Bingley ang kanyang kaibigan na si Mr. Fitzwilliam Darcy, na agad namang naging tampulan ng paghusga ng marami dahil sa kanyang malamig na ugali at tila kayabangan. Unang nakita ni Elizabeth si Darcy bilang isang mapagmataas na tao na walang respeto sa iba. Samantala, si Darcy naman ay unti-unting nahulog ang loob kay Elizabeth dahil sa kanyang katalinuhan at lakas ng loob, ngunit hindi niya ito agad inamin. Dala ng kanyang pride at social prejudice. Sa kalaunan, dumaan ang dalawang pangunahing tauhan sa maraming hamon, pagkakamali at introspection bago nila natutunan ang tunay na kahulugan ng pagmamahal at respeto. Masusing pagsusuri sa mga tema. First, Pride and Prejudice. Ang dalawang pangunahing tema ng nobela ay makikita sa pamagat pa lamang. Si Darcy ay sumisimbolo sa pride. Mayaman, edukado, at sanay na siya ang sinusuyo at iginagalang. Sa kabilang banda, si Elizabeth ay kumakatawan sa prejudice. Mabilis siyang maghusga batay sa unang impresyon, lalo na sa mga taong may mataas na katayuan sa lipunan. Ang kagandahan ng nobela ay kung paano pinakita ni Austen na ang Pride at Prejudice ay hindi eksklusibong pag-aari ng isa o dalawang tauhan. Ito ay likas na bahagi ng lahat ng tao. Ang tunay na tagumpay ng kwento ay makikita sa paraan ng pagtanggap ng mga karakter sa kanilang pagkakamali at ang kanilang desisyon na magbago. Ikalawang katayuan sa lipunan at ekonomiya. Sa panahon ni Jane Austen, ang England ay isang lipunang mahigpit ang pagkakahati-hati batay sa uri. Ang mga babae ay walang legal na karapatan sa pag-aari at nakasalalay sa pagpapakasal sa isang lalaking mayaman para sa kanilang seguridad. Ipinapakita sa nobela kung paano naapektuhan ng sistemang ito ang desisyon at kilos ng mga tauhan. Si Mrs. Bennet halimbawa ay labis na nakatuon sa pagpapakasal ng kanyang mga anak sa mayayamang lalaki. Hindi dahil sa kasakiman, kundi dahil sa takot sa kahirapan at kawalan ng seguridad. Ikatlong pag-ibig na mas malalim pa sa panlabas na anyo. Isa sa pinakamahalagang aral sa nobela ay ang kahalagahan ng pag-ibig na nakabatay sa paggalang, pagkakapantay-pantay at pag-unawa, hindi lamang sa pera, hitsura o social status. Ang relasyon nina Elizabeth at Darcy ay naging perpekto lamang nang pareho silang natutong kilalanin ang sarili, tanggapin ang kanilang pagkakamali at igalang ang isa't isa. Paglalarawan sa mga tauhan, Elizabeth Bennet, isa siya sa pinaka-iconic na babaeng karakter sa panitikan ng Ingles. Siya ay matalino, may sariling opinyon at hindi madaling sumunod sa inaasahan ng lipunan. Sa kabila ng kanyang mga bias, siya ay may kakayahang kilalanin ang sarili at baguhin ang kanyang pananaw. Isinulat siya ni Austen bilang isang babaeng ahead of her time, isang simbolo ng modernong babae, Fitzwilliam Darcy. Sa unang bahagi ng nobela, siya ay tila isang tipikal na mayamang lalaki na malamig at mapagmataas. Ngunit habang tumatagal, ipinakita ni Austen ang kanyang kababaang loob, katapatan at kahandaang magbago. Ang kanyang character development ay isa sa mga pinakamahusay sa panitikan, mula sa pagiging aloof patungo sa pagiging mapagmahal at mapagpakumbaba. Mr. Collins at Lady Catherine de Bourgh. Ang mga karakter na ito ay nagsisilbing komedya at kasabay na kritisismo ni Austen sa mga taong alipin ng kayamanan at kapangyarihan.
Si Mr. Collins halimbawa ay handang magpakasal kahit kanino basta't aprobado ng kanyang patronang si Lady Catherine. Si Lady Catherine naman ay isang simbolo ng elitismo at pagkontrol ng mga mayayaman sa may hirap. Si Austen ay kilala sa kanyang ironya, matalinong dialogo at husay sa paglalarawan ng lipunan sa tila simple ngunit malalim na paraan. Sa Pride and Prejudice, ginamit niya ang mga pang-araw-araw na eksena, sayawan, bisita, tsismisan, upang ipakita ang malalalim na isyu ng panahon, gender roles, class divisions, at expectations sa kababaihan. Hindi siya tuwirang bumabatiko sa sistema, ngunit sa kanyang satirical na estilo, malinaw niyang ipinapakita ang kahinaan ng mga paniniwala ng kanyang lipunan. Bagaman isinulat noong ika-19 na siglo, nananatiling makabuluhan ang Pride and Prejudice. Ang mga temang pag-ibig, paghusga, at personal na pagbabago ay universal at patuloy na nararanasan ng mga tao sa iba't ibang panahon. Sa modernong lipunan, kung saan marami pa ring stereotype at diskriminasyon, nagbibigay pa rin ito ng mahalagang paalala na ang tunay na pagkatao ng isang tao ay hindi nasusukat sa yaman, itsura o katayuan sa buhay. Marami na ring adaptasyon sa pelikula, telebisyon at maging sa panitikan ang nobelang ito, mula sa klasikong bersyon ni BBC hanggang sa modernong Pride and Prejudice and Zombies. Patunay na ang akda ni Austen ay may malawak at matibay na impluensya sa kultura. Ang Pride and Prejudice ay hindi lamang isang kwento ng pag-ibig. Ito ay isang masalimuot na pag-aaral sa likas na damdamin ng tao. Kung paano tayo madaling mahulog sa Pride at Prejudice at kung paano natin kayang lampasan ang mga ito kung bukas tayo sa pagkatuto at pagbabago. Sa pamamagitan nina Elizabeth at Darcy, ipinakita ni Jane Austen ang posibilidad ng isang pagmamahalan na nakabatay sa pagkakapantay-pantay, respeto at katotohanan. Isang mensaheng napakahalaga sa kahit anong panahon. Ang Pride and Prejudice ay hindi lamang isang kwento ng pag-ibig. Ito ay isang masalimuot na pag-aaral sa likas na damdamin ng tao, kung paano tayo madaling mahulog sa Pride at Prejudice at kung paano natin kayang lampasan ang mga ito kung bukas tayo sa pagkatuto at pagbabago. Sa pamamagitan nina Elizabeth at Darcy, ipinakita ni Jane Austen ang posibilidad ng isang pagmamahalan na nakabatay sa pagkakapantay-pantay, respeto at katotohanan. Isang mensaheng napakahalaga sa kahit anong panahon. Sa huli, ang Pride and Prejudice ay nananatiling mahalaga hindi lamang bilang isang akdang pampanitikan, kundi bilang isang salamin ng tao at lipunan. Ang paglalakbay ng bawat karakter, lalo na nina Elizabeth at Darcy, ay nagpapakita na ang tunay na pag-unlad ay nagsisimula sa loob, sa pagtanggap sa sariling pagkukulang, sa pagbibigay linaw sa maling akala, at sa pagbubukas ng puso sa posibilidad ng pagbabago. Sa modernong panahon, kung saan laganap pa rin ang paghusga, pagkiling at panlabas na pamantayan ng tagumpay, ang aral ng nobela ay nananatiling napapanahon. Ang tunay na dangal at pagmamahal ay nakaugat sa kababaang loob, pag-unawa at pagtanggap sa isa't isa bilang pantay na tao. Bukod pa rito, makikita sa akda ang kahusayan ni Austen sa paggamit ng wika, ironya at malalim na karakterisasyon upang epektibong maipahayag ang mga salungatan sa lipunan. Ang kanyang likhang sining ay hindi lamang isang nobela ng romansa, kundi isang matalinong komentaryo sa mga limitasyon ng kasarian, kabuhayan at lipunang mapanghusga. Ipinapakita niya na kahit sa mga tila simpleng pangyayari sa araw-araw, gaya ng mga salusalo, pagbisita at kasalan, ay makikitang umiikot ang mga kapangyarihan, inaasahan at tensyon ng lipunan. Mahalaga ring bigyang diin ang papel ng kababaihan sa nobelang ito. Sa panahong isinulat ni Austen ang akda, ang mga babae ay kadalasang itinuturing na pangdekorasyon lamang sa lipunan at may limitadong papel sa pagdedesisyon para sa kanilang kinabukasan. Sa kabila nito, si Elizabeth Bennet ay lumalaban sa inaasahang gampanin ng babae. Sa kanyang mga paniniwala, kakayahang magsalita ng totoo at pagpili ng pagmamahal na nakabatay sa respeto at hindi sa pera, siya ay nagiging representasyon ng progresibong babae sa panitikang Ingles. Ang walang kupas na bisa ng nobela
ay makikita rin sa dami ng adaptasyon at inspirasyong kinata mula rito. Naging batayan ito ng maraming pelikula, dula, modernong nobela, at maging satire at parody. Sa bawat bagong interpretasyon, muling naipapakita ang kalaliman ng mga tema at karakter na nilikha ni Austen. Ibig sabihin, ang akdang ito ay hindi lamang bahagi ng nakaraan, kundi buhay na bahagi ng kasalukuyang kultura. Sa kabuuan, ang Pride and Prejudice ay isang paanyaya sa lahat. Babae man o lalaki, mayaman o mahirap, makapangyarihan o pangkaraniwan. Nasuriin ang sarili, ang paraan ng pagtingin natin sa iba, at ang halaga ng pag-ibig na hindi humuhusga kundi umuunawa. Sa panahong puno ng ingay, pagmamadali, at mababaw na pamantayan, muling ipinapaalala ng akda ang kahalagahan ng katapatan sa sarili, ng kakayahang magmahal ng buo at patas, at ng lakas ng loob upang tanggapin ang pagkakaiba-iba ng bawat isa.